Bato de la Rosa may warrant na raw. I have it on good authority. Oo. Kasi public interest Tama. program to, that the ICC has issued a warrant against Senator Bato de la Rosa. I have it on good authority. Na may nakipag-usap sa akin kanina. Na kaya na-late ako, may binarita lang sa akin. Nagtrabaho ka muna. Trabaho muna. Nilaglag si Marcos sa Tambaloslos. Ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez insert or magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Bato, nagtatago, hindi isusuko. During the time, Senator De Lima, Senator Trillanes, yun lang yung mga nabanggit ko. Lalo na pag nagsesesyon, yun ang pinakabawal sa lahat, di ba? Habang nagsesesyon, may darating, arrestin yung senador, hindi ko ipapayag. He was not picking up, and the following morning, I noticed na meron siyang missed call sa akin. So I hope we can talk, just to give him some advice, no? Hindi pa naman siya nakadecide kung magtatago eh. Kung mag-decide siya magtago, tuturuan ko siya kung paano magtago. The joke lang. Anyway, that's on the law enforcement authorities to look for him. It's his choice. Kumusta? I'm Ulysses Orvor Joseph and welcome to News Adam Worthy Recap Weekly Edition number 129. We have also covered since last week, so skip the answers provided if it piques your interest and subscribe to the channel. Bato de la Rosa may warrant ng ICC. Go ahead, make my day, Mr. Trillanes! Sabihan mo, sige ka lang ngak dyan ng ICC. Sige, go ahead. Kahit sumama ka pa, mag-serve ng warrant. Sumama ka, ikaw mismo magpusa sa akin. Ayan ang sinabi ni dating PNP chief, sinasabing architect ng war on drugs ni Duterte at Senator Bato de la Rosa nung sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes IV na the day of reckoning is near. Tapos na ang maliligayang araw ng mga Duterte at kasosyo nito. Magugulat ka tuloy. Bakit parang ang lakas ng loob niya? Pero yung mga hindi nag-cooperate, baka within the next few days o weeks, may issuehan na sila ng blue notice ng Interpol or yung blue diffusion na tinatawag nila, diffusion. Kasi nga, yung sila Bato, Duterte, Sara Bongo, and ano sila eh, primary suspect sila eh. Hindi na sila kailangan bigyan ng pagkakataon na mag-cooperate kasi sila yung mga principals na akusahan. But you have to understand first na ibang-iba ang political environment noong May 2024 sa ngayon. Of course, meron ng mga ugong-ugong na maghihiwalay na ang unity tulad ng whatever their freaking quarrel is even about, stemming from Martin Romualdez and by extension, Bongbong Marcos. The couple we failed to protect and the couple we failed to fail. So kung isipin natin, supported by everything Marcos has said up to that point na hindi niya papapasukin ng ICC sa Pilipinas, Senator Bato de la Rosa did not think na hahantong ang lahat sa pagpapalipad kay Tatay Diggs papuntang The Hague, the Netherlands. Tapos magugulat ka na lang biglang baliko kasi ang sabi, commitment daw ng Pilipinas yan sa Interpol. So technically, nakapagtulungan sila sa Interpol, hindi sa ICC. Mr. Duterte was arrested in compliance with our commitments to Interpol. Hours before his arrival, Interpol Manila received an official copy of the ICC warrant. This prompted the Prosecutor General of the Department of Justice to serve the warrant. Palaging sinasabi ni President Marcos, hindi namin ni-recognize ang ICC kasi hindi natin membro. Hindi kami nagko-cooperate sa ICC. Anong ginawang rason ni Pangulong Bongbong Marcos? Interpol! Bullshit! Interpol!
Interpol sa mundo! Huwag niyo akong lukuhin! Commitment sa Interpol! Bullshit! Interpol! Kaya dapat mag-subscribe muna kayo. Kasi, gusto ko lang. Bakit? May angal kayo? Well, after so long of an exposition, mukhang magkakatotoo na yata ang sinabi ni Trillanes kasi we just learned from our Ombudsman Remulla na maglalabas na ng warrant ang International Criminal Court laban kay Senator Bato de la Rosa. I have it on good authority. Oo. Kasi public interest Tama. Program to, that the ICC has issued a warrant against Senator Bato de la Rosa. I have it on good authority. Na may nakipag-usap sa akin kanina. Na kaya na-late ako, may binarita lang sa akin. Nagtrabaho ka muna. Trabaho muna. Ayan na nga ang sweet 11 words na binigkas ni Ombudsman Boying Remulla. The ICC has issued a warrant against Senator Bato de la Rosa, and what's worse, may kopya raw siya. Mukhang masyadong excited ang ating Ombudsman Boying Remulla dahil ayon sa kanyang kapatid na si DILG Secretary Remulla, wala siyang alam doon, and even the Department of Justice na pinamunuan niya dati has said it explicitly na wala silang alam sa sinabi ng kanilang dating kalihim. Yet, we have not seen nor received any copy of this ICC warrant of arrest. We are just reacting to what we heard over the weekend and what has been circulating online. As to the senators, to the good senator reaching out to us, also we have not received any, nor I don't think he will be making such a representation considering na wala pa. There's nothing to speak of. No ICC warrant. Now, ano ang say ni President Tito Soto? Poprotektahan niya raw si Bato so long as nasa loob siya ng Senate complex kapag nasa sesyon ang Senado, to protect the independence ng Senado laban sa outside and even more so, foreign forces ng Interpol o ng ICC. During the time of Senator De Lima, Senator Trillanes, yun lang yung mga nabanggit ko. Lalo na pag nagsesesyon, yun ang pinakabawal sa lahat, di ba? Habang nagsesesyon, may darating arrestin yung Senator, hindi ko ipapayag. He was not picking up, and the following morning I noticed na meron siyang missed call sa akin. So I hope we can talk just to give him some advice, no. Hindi pa naman siya naka-decide kung magtatago eh. Kung mag-decide siya magtago, tuturuan ko siya kung paano magtago. The joke lang. Anyway, that's on the law enforcement authorities to look for him, it's his choice. Now, dahil sa sinabi ni Remulla, ilang araw nang absent si Batorni de la Rosa sa mga session ng Senado. Akala ba hindi ka takot sa ICC na magpapakaf ka pa kay dating Senador Trillanes kasi nga walang mag-i-implement nung ganong warrant. Kaya dapat mag-subscribe muna kayo kasi gusto ko lang. Bakit? May angal kayo? Now, even before a warrant is issued officially or unsealed ng ICC, kasi pwede na nga, kasi nakaskilled, pinuntahan na agad ni Batorni de la Rosa ang Supreme Court para i-block ang something not even in action, para ma-block yung supposed to be implementation ng hindi pa nai-implement na warrant. Now, ang rason kung bakit, well, first, pinapatigil niya ang lahat ng preparasyon o motion to arrest at ipakuha ng Pilipinas to The Hague si Bato dahil ito sa bagong rules ng court na kailangan munang magkonsulta sa korte to find probable cause before allowing any extradition o pag-surrender ng government sa kahit sinong tao to any foreign country. Pero as per international lawyer Ros Tugade, hindi naman estado o country ang ICC. Isa itong organization or treaty-based organization, which means extradition isn't applicable dahil hindi naman the Netherlands. Pero of course, ang Supreme Court ang magde-decide at mag-i-interpret kung however they want to interpret this freaking thing. Ang magde-decide kung kasama ang mga foreign tribunals sa ganyang extradition prerequisite. No, of course, ang sigaw ng mga Duterte adjacent allies, isa lang. Due process. Hindi naman pwede
kung sinong admin, siya na lang. Kasi hindi na tayo rule of law nun. Rule of men na tayo. So kung kakampi mo ang administrasyon, hindi ka extradite o padadala sa international criminal. Pagkalaban mo, padadala ka. There has to be a final arbiter. And if you look at the Philippine Constitution, iisa lang yan, yung korte. Kaya dapat mag-subscribe muna kayo. Kasi, gusto ko lang. Bakit? May angal kayo? Pero maybe this is what they call a sui generis situation o extraordinary situation. Kasi nga katulad ng mga hindi nalagyan ng due process sa war on drugs, it's a specific and extra special na sitwasyon. Sinong senador pa ba ang galamay ng isa sa albeit a short one, a bloody war against its citizen? O kaya naman ay kakailanganin ng foreign tribunal for this specific reason. Lalo na kung akusado sa crimes against humanity ang isang tao. Siguro okay lang na wag muna nating bigyan ng due process kasi nga sabi ni Bato, nung may namatay na bata sa isang drug raid, shit happens. Sige, sabihin na natin epal si Trillanes na he's a guard dog ng mga administrasyong Aquino and marami rin nagsasabi even administrasyong Marcos. Pero kung iisipin nyo, 6 na taon si Duterte sa pwesto. Tapos, yung anak niya, si Sara Duterte, Vice President. Malaki ang impluwensya nila. Pero, sa 6 o even 8-9 na taon na yon, hindi nila napakulong si Trillanes. Sure, napakuha siya ng mugshot, pero hindi kaso ang naibigay sa kanya. Ang ginawa, ni-revoke yung amnestiya niya nung kasama siya sa nag-launch ng kudeta laban sa korupsyon ni GMA. 6 na taon siyang nandun para makahanap ng trumped-up charges laban kay Trillanes. Pero hindi nakahanap si Duterte. Bakit kaya? Bakit ba ang dami nilang ibinabato pero ni isa walang nagsistick? Kaya ngayon, si Duterte nasa ICC. Si Bongo, kinasuhan na kay Ombudsman Remulla ng mga conflict of interest prima facie cases. At pangatlo, si Bato de la Rosa mukhang susunod na kay Tatay Diggs. Siguro yung dream niya na nakasama niya si Duterte magkakatotoo. Zaldico, insertions ni BBM at Romualdez may resibo. Ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Ayan na nga. Akala nyo tapos na yung laglagan? Well, you ain't seen nothing yet, son. Pero bago ang lahat, patay na si Tandang Enrile. Salamat, Cara David, at subscribe to the channel. Birthday to you. Wish. Sana mamatay lahat ng kurakot sa Pilipinas. Nagbagsak ng bombshell video itong embattled resign ako Bicol Representative Zaldico implicating ang magpinsang dating House Speaker Martin Tambaloslos Romualdez at President Bongbong Vangag Marcos. Kaya dapat mag-subscribe muna kayo kasi gusto ko lang. Bakit? May angal kayo? Ito, lahat ng sinabi niya, of course, pawang allegedly lamang dahil tulad ng sinabi ni Blue Ribbon Committee Chairperson Ping Lacson, hindi siya nag-oath sa harap ng kanino mang otoridad or court. Walang affidavit, walang bearing ang sinabi niya. Pero nonetheless, isa siya sa nadidiin. And he is a central figure sa flood control corruption dahil nga siya ay dating House Committee on Appropriations Chairperson. So, we can consider it. Pero consider it and take it with a grain of salt. As of now, walang probative value kasi hindi naman under oath eh. Yan. So ano yung mga, walang probative value? Ano siya? Ano yun? Wala, narration. Kwento.
Hindi naman siya under oath eh. Pumunta siya rito, mag-take oath siya, at sabihin niya yung statement niya, then yun na may probative value. No, ayon kay Ko, mahigit 100 bilyong piso ang inilagay na insertions ni Marcos sa budget doon sa BICAM Reconciliation Chuvanes, kung saan hindi talaga makikita ng tao kung ano ang galawan. Kaya nga nagulat na nga tayo sila Senator Cheese Escudero, sila Zaldico, Romualdez, Grace Poe, bigla na lang lumobo or dumagdag ng dumagdag. I think around 200 billion pesos plus na insertions sa budget. And as we see, sabi nga ni Marcos, di ba, hindi niya nare-recognize yung bill na yon. Hindi niya nare-recognize yung reconciled na bill na yon ng House at ng Senado. Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina Pangandaman sa akin nung nag-umpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert or magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. After ng ilang araw, nag-set po ng meeting si Sekmina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin sa amin ni dating Speaker Martin Romualdez sa Aguado Building in front of Gate 4 ng Malacanang at nandun din po si Yusek Jojo Cadiz. During the meeting, binigay po ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Pero di ba maalala natin na nasa kulang-kulang 200 billion pesos din yung vinito ni BBM noong December. Kaya siguro sinabi ni Marcos na optimistic siyang wala nang i-veto sa budget kasi hindi na siya maglalagay. Or since 30 billion pesos lang doon ang galing sa DPWH, samantalang 170 billion pesos naman sa unprogrammed appropriations, hindi niya kailangan yung UA. Kaya, tinanggal niya na. Or, hindi ko ma-verify, pero baka mamaya nagpa-insert siya, tapos vinito niya, para kunyari, tinanggal niya yung taba sa budget. Or to even use yung pag-veto niya as a tactic para sabihin na hindi siya madadamay sa ugong-ugong ng korupsyon. Aside from the leading the charge sa flood control project debacle. Mahirap mag-speculate. Alam mo, ito ako, kasi alam ko yung kalakaran pagdating sa mga insertions. I'm not defending the President, why would we insert 100 billion sa BICAM, samantalang sa NEP, kaya niyang gawin yun eh. Second, bakit niya binito? Bakit niya in-FLR? No, I'm not saying it's unbelievable, pero at face value, meron tayong sasabi na yung sabihin natin common sense only because alam ko yung budget process, yung budgeting process na nagsisimula sa NEP na yung Presidente may complete control over what should be inserted in the NEP. Maybe it is all planned. Hindi natin alam. Kung ganun napaka-mastermind naman ni Marcos na he has thought of this a billion years in advance. Pero that's besides the point. Pwede rin naman natin sabihin na, si Bersamin lang talaga naglagay noon, o kung sino mang staff ni Marcos or trusted aide ni Marcos ang nagpalagay noon na walang alam si Marcos sa ganun karaming insertions sa budget. Tandaan din natin na yung pag-release ni Zaldico ng video coincided sa birthday ni Tambaloslos November 14. Ang birthday wish lang siguro ni Zaldico para kay Romualdez, huwag siyang ipapatay. Kaya dapat mag-subscribe muna kayo. Kasi, gusto ko lang. Bakit? May angal kayo? Noong rebuttal naman ng Malacanang, umuwi muna siya. Ipanotaryo at sumampa na tama ang affidavit at sinasabi niya. These wild accusations are completely without basis in fact. All the charges leveled against the President are pure hearsay. Let us not forget President Marcos Jr. himself exposed all these flood control anomalies and has taken numerous steps since to ensure that the guilty are brought to justice, the stolen wealth recovered, and the system is fixed to avoid any of this from happening again. Rep. Zaldico should come back to the country and sign everything he said under oath
with the proper judicial authorities. Magandang hapon po sa ating lahat. All appropriations ordered by the President is already in the National Expenditure Program. That is why it is called the President's Budget. So we reject any insinuations about it. The BICAM is purely under the power of the legislature. We respect and strictly follow the budget process, and all our actions are above board. Kung maaalala nyo po ang proseso ng budget, ginagawa po ng executive ng 6 na buwan ang ating President's Budget and National Expenditure Program. Katatapos lang mag-ulat ng Pangulo kahapon ng mga nagawa upang mapanagot ang lahat ng sangkot. Sa loob lamang ng 3 buwan matapos ibunyag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga irregularidad sa mga maanumalyang flood control projects ng bansa, marami na ang mga lumutang na personalidad at ang kanilang mga di umanong kinalaman dito. Kabilang narito ang dating kongresistang si Zaldico. Ang pagkakasangkot ng pangalan ni Zaldico ay bunga ng mga ebidensya, mga testimonya at mga di umanong pagpapayaman niya na makikita sa mga ari-ariang naipundar nila. Dahil lumiliit na ang mundo ni Zaldico, kailangan niyang umiwas at iiwas ang sarili at mag-name drop kahit walang katibayan at laway lang ang puhunan. Para masagip ang sarili sa paratang ng pagnanakaw sa kaban ng bayan at mapalitaw na siya ang biktima, siya ay magtatahi ng maling kwento laban sa ibang tao. Magtuturo ng iba, puwera ang sarili niya, kahit na ang ari-arian niya at ng kanyang pamilya ay nagsusumigaw ng ebidensya laban sa kanya. Pero, we don't care because again, this is not substantiated kasi nga, hindi niya sinabi yun sa harap ng isang judge o ng event committee. Again, kung isipin natin may bearing talaga itong sinasabi ni Zaldico. Pero kung gusto niya talagang ibigay lahat ng ito or ibigay lahat ng resibo, well, kaya dapat mag-subscribe muna kayo. Kasi, gusto ko lang. Bakit? May angal kayo? Pwedeng pumunta siya sa Senado. Pwede siyang pumunta kay Blue Ribbon Committee Chairperson Ping Lacson. Executive session, kunyari hindi siya or kunyari wala siya sa Pilipinas, pero secretly, pupunta siya sa Pilipinas tapos mag-oath siya, sabihin niya, kasi nga kailangan niya na under oath sabihin lahat ng akusasyon niya kay Marcos at Romualdez. That's it. Kasi ako, to be honest, maniniwala ko sa mga sinasabi niya. Ang sinasabi ko lang, kailangan may affidavit siya. Kailangan under oath niyang sabihin ang lahat ng iyan para matuloy ang kaso. Para ma-impeach na rin yan si Marcos. Ma-impeach si Sara, ma-impeach si Marcos. Diba? Ayon kasi sa kanya. Ayon ang payo sa kanya ni Romualdez under directive ni Marcos. Siguro para hindi niya madepensa ng kanyang sarili at gawin siyang scapegoat, as he said, nagagawin siyang poster boy ng kanilang kasinungalingan at ng kanilang katiwalian. Well, to be honest, pre, hindi ka least guilty sa lahat ng yon. So, don't expect witness protection program. At the very least, the only thing you could do is give everything. Every information you have sa ating mga korte at even just the Blue Ribbon Committee or even ICI or even whatever they are trying to create sa Senado. Kasi nga, kung hindi ka mag-file ng kaso, matutulad ka kay Bongo, kanila Duterte at kay Bato. Puro sila akusasyon kay Trillanes. Pero hindi sila nag-file ng kaso. At yung mga kasong final nila, anong nangyari? Wala. Nakakalaya pa rin si Trillanes. Kahit sabihin yung kahol siya ng kahol, napakulong niya ba? Di ba hindi? Ganon dapat ang mangyari kung gusto talaga ni Zaldico at meron siyang resibo, mapapakulong natin yan. Or at the very least, ma-impeach natin yan si Marcos. Pero bumwelta ang Malacanang. Ang sabi, bakit daw magre-release ng website si Marcos? Bakit niya i-highlight yung mga flood control projects sa kanyang SONA? Bakit bubuo ng ICI para investigahan ang flood control? Kasi diba, ayun ang sinabi. Kung isipin natin sa totoo, merong ugong-ug na, 100 billion pesos ang nagagastos sa flood control projects, ganyan-ganyan. Pero that's a small amount. And
To be honest, hindi naman mafocus ni Marcos yun sa isang issue na yun. And kudos to him, at least nalaman ng tao kung sino-sino yung mga sangkot sa flood control projects. Merong transparency in the sense na, naglabas siya ng website from 2022 to 2025. Hindi niya nga sinama yung 2016 eh. Pero, sasabihin nila, bakit magre-release si Marcos ng website? Bakit bubuo si Marcos ng ICI para investigahan ang flood control? To which I say, malay mo to control the narrative. Ang sabi ko nga nung nakaraang palang, gusto niya lang ng legasiya na anti-corruption at sa kanya ang pangunguna ng investigasyon and initiative sa pag-investigate sa mga ganitong flood control project corruption. Pero ako, wala akong pake. Hindi ko binoto si Marcos kasi hindi naman ako pwede bumoto noon. At mas lalong hindi ko binoto si Marcos dahil kay Sara. Ang mga DDS at loyalista ang nag-enable sa kanila para bumalik sa pangyarihan. At anong nangyari? Trillion pesos ang nagagasta sa flood control projects at malamang sa iba pang mga bagay na hindi natin alam. Si Sara Duterte, kahit sabihin niya, hindi siya sangkot sa flood control project corruptions. First of all, si Pulong Duterte or kung sino man ang representative noon na nakakuha ng 50 billion pesos na flood control nung kasagsagan ng pandemic, sa tingin mo, hindi ka ba nag-iisip doon? Tapos, yung mga confidential funds niya and all that stuff. Pero yes, sabihin natin masyadong peanuts yan. Little compared to the billion or even trillion peso industry of corruption sa Pilipinas. Nilabanan niya lang ang Marcos admin after siyang ipitin sa confidential funds. Mas maganda kung parehas na silang mag-resign. Kinumbinse pa naman kayo. Nag-tandem pa. Tapos si Romualdez ang campaign manager ni Sara. So, kung isipin mo either she is very aloof at very trusting or she knows all of those stuff and refuses to draw the line. Tapos, nung nagkaroon lang ng issue sa kanyang confidential funds, tsaka siya nag-lash out. At yan ang pagtapos ng News and Worthy Recap Weekly Edition for roughly the second week of November 2025. Mag-suggest more topics and or corrections to the balitas if you feel I misrepresented them in any way. Salamat sa panonood mga kabayang. Avoid me, like, subscribe, and follow my links in socials and avoid Joseph that would be linked down below. Sa susunod muli, of course, paalam.